Kain po tayo. Because Good evening po. international justice Ito has po been ang now ating seen kakainin. to test the Meron dignity po of akong every salmon person na sinigang. mabiktima man ka o yakap Sinigang na salmon. And this is how we do Nagpansit not yet po know ako. how the judges will decide. But one thing is clear. Tapos This is nagluto po not ako ng a adobong here. pinatuyuan ko na leeg ng manok. No, even Kain po Wednesday. tayo. At meron po ako dito Another day. saging bigay ni Erwin galing doon sa POV. car park sa kanin. At meron po akong patties. Craving Malaysian food? Belgium Walk, Johor Bahru turns every meal into a street food adventure with hearty flavors. Book with Agoda and taste Johor Bahru's best. See the world for less. Book now. Dahil nakabudget kami sa monthly namin ng mga kailangan, hindi namin alam kung saan kukuha ng sa tubig kuryente. Until naghanap ako ng paraan, tumingin sa online, sa Facebook, hanggang sa nakita ko si Tala. Magandang araw muli. Ito po si Maluti Kian. Ayan, thank you, Lord. Thank Thank sa you, inyo Lord. para pag-usapan natin ang isang napaka-controversial na nangyayari sa ating bayan. May nilabag bahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong That's November 23. Yan po yung sinasabing Dawn press conference. No? Alauna po yan, mga alas Thank 2 you, ng Lord. madaling araw. Establish lang po natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama ng mga kolumnista at merong mga nagtanong. So yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President? No? Isa ho yan. Nagsimula na ako ng pagtatanong ngayon. Ang gusto nila daw ay ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman kung hindi totoong nangyari yun dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, meron ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually yung sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then, if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba no, para makita ninyo. Pero in effect, ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman niya sinabing I will kill. Di ba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit niya sinabi yun? Di ba pag galit ka? Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko. Alam ko kagad kung sinong tumira sa akin. Di ba sa kwentuhan? Oy, kaya nga, pag may nangyari sa akin, alam niyo kung sino sisisihin. Hindi ba yun a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin niyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. May action? Sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ko ng malisya, yun nag-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan, yun nagsasabi. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala akong ganon. So, una yun. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero Nagluto ako ng pancit kasi birthday ni Jasmine today. Ang Vice Presidente, Happy the birthday, second highest Jasmine. official in the land, was the one who said that. Actually. Ang hindi pa natin nalalaman, no? Ang sinasabi ni Vice Presidente. Nag-celebrate na po kami Nangyari nung sa kanya, nung kahapon at birthday saka niya. isang araw. At meron siyang itong Nag-swimming kami. sa liig. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko yun, may sakit at nagpaalis ng thyroid. Hindi naman pala ako. Pero hindi ko ako ang sasabi sa inyo yan, no? So, ang sabi ni Vice Presidente, I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman na naratibo na very malicious, pero lacking illogical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinapina na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod po yan. Tingnan niyo yung sulat ng subpoena. Ang sabi doon sa subpoena, ilalagay ko natin dito sa subpoena, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman ng NBI head retired judge, sir. Second highest official of the land, susulat ko kayo ng ganun. Hindi ko ba mali? Hindi ko ba dapat ang NBI ang pupunta sa office sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng Vice Presidente ay malaki. Huwag na natin i-compare sa Presidente, pareho sila may mandato. Bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin yan, pati ang QCPD, pinailan ng kaso, ang security na Vice President, kitang-kita naman ho sa mga videos. Sino ang pulis na nagbababa nung pinto na andun pa si Vice Presidente? Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong order of presidents. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho doon sa Vice Presidente, parang Presidente. Successor nga ho Bakit hindi naman yung ginagaling si Vice Presidente? Susulat kayong you are hereby commanded to appear, and failure to appear, sir, si NBI Director. Vice Presidente po naman yun. Pwede naman po kayong pumunta sa tanggapan niya at maitanong, biro yung papupuntahin niyo ang Vice Presidente. Ngayon lang ho nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang second highest official of the land, inuutos-utusan, no? Game. At tapos may sinabi pa ho, no? Ang sabi ni Speaker, it is a direct threat to democracy, yung sinabi ni Vice Presidente. Ay, paano ho naging threat sa democracy? Hindi ko yung ginagawa nila, yun ang threat to democracy. Persecution of the Vice President from November 2022 to the present. Hindi ba yun ay direct threat to democracy na gagamitin mo ang kaban ng bayan to persecute the second highest official of the land? So, ano po ang napakaklarado dun sa sinabi ni Vice Presidente, no? Yung sinabi niya, plan without flesh. Ano ba yung ibig sabihin ng plan without flesh? O no flesh on the bone. Sinabi yun ni Vice Presidente sa pagsagot niya. Ang ibig pong sabihin, lacking in detail. Sinabi niya, papatayin. Ay, kinausap na ako para siguraduhin. Nasaan ang detalye? Diba? Sa plano, kaya malicious Sa plano, dapat may detalye. Lalong-lalo na po ang plano ay pagpapatay sa mga leader ng ating bansa. So, Haba na po na plan ating without flesh. video. Thank you very much. God bless you all. Ingat po. Bye!